Konnichiwa minasan, Michan desu. So, I'm here to explain kung paano mag-file ng tax refund dito sa Japan. So, ang kailangan nyo isang gensen na magagaling sa agency or sa employer nyo. Ito yung annual or yearly na binabayaran natin na tax sa dito sa Japan. So, doon din nakasulat doon kung magkano yung marerefine nyo. So, yun. So, pagpapile nito is February and March. No. Then, sa January, pag January, pwede na kayong magpa-schedule. Pupunta kayo sa munisipyo or sa tax office para may schedule kayo kung anong araw sa February at saka March. So, pumunta kami ng munisipyo tapos nag-schedule kami. Then, thankfully, may booth kasi dito mas medyo maluwag dito, konti ang tao sa amin. So, binigyan kami rito sa museum, may booth dyan, so doon kami pinapunta. So, nag-schedule kami yung February na end, yung mga ganun na. So, kasi pag February, yan yung ipapasa dyan yung mga business owner, at yung mga individual dito sa Japan. So, medyo masikip. So, yung ibang lugar dyan kasi maraming tao. So, yan. So, tanong-tanong kayo sa mga senpai nyo kung paano magpa-schedule. Meron namang online yan. Alam na nila yan yung mga matatagal na rito sa Japan. Or magpasama na lang kayo sa munisipyo. Then, pagpunta nyo doon, tatawagin naman kayo doon May list na sila ng pangalan na makapagpa-schedule na kayo. Then, yung mga requirements na dapat need nyo ipasa sa kanila. So, yung requirements is remittance summary, yung mga list ng mga tao na pinadala nyo sa Pilipinas. Then, yung birth certificate ng mga tao na pinadala nyo sa Pilipinas, yung pamilya nyo. Then, yung ano pa ba? Yung Gensen, yung kailangan din yan. At saka yung passbook or ATM card na Xerox copy. So, yan. So, yung requirements is dapat yung pinadala nyo sa Pilipinas is ma-reach nila yung magkano yung pinadala nila. Magkano yung pinadala nyo. So, dapat ang requirements kasi kapag edad na 16 to 34, pagkakalam ko, nasa 4 na lapad. So, ayun, nasa 40,000 yen. Then, sa mga 35 years old to 69, nasa 380,000 yen. So, yun, medyo malaki-laki. So, pag 70 years old naman, is nasa isang lapad or pataas, pwede na yan. So, pwede na yun. Hanap kayo ng 70 years old na relatives nyo. So, yung sa summary ng remittance, so, kami, gumagamit kami rito ng Smile application. So, yun, Smile, baka naman. Sponsor naman. So, yun. Tapos, manghihingi kami ng summary nung pinadala namin sa Pilipinas sa buong isang taon. So, yun. Kasi, pag nag-file ka, tapos sinama mo sa summary mo yun, yung isang tao, tapos hindi niya na-reach yung pinadala mo, kumari, 35 years old to 69 years old, dapat maka 380 siya. Tapos, pinal mo siya, pero hindi niya na-reach yung 380. So, yung dapat na marerefund mo doon sa tax refund mo, doon sa Gensen mo, hindi mo makukuha yun. Babawasan nila yun. So, yun yung nakakalungkot. Kaya, wag nyo isasama doon sa summary nyo yung hindi nila na-reach yung remittance na dapat na nare-require ni Japan. So, yun. Tama? So, yung dapat kompleto. So, yun. So, sana nakapulot kayo ng konting hint sa mga bago rito sa Japan. So, good luck guys. Sayonara. Jane.